So yun guys, welcome back sa aking YouTube channel. So it's me again, syempre ang inyong Master GTV. So for today's video mga master, ayan, may panibago na naman akong tips na ipapamagi sa inyo. Ayan mga master, kung mapapansin nyo sa ating title at sa ating thumbnail, bakit nga ba nade-demonetize yung ating channel? So kaya nade-demonetize yung ating channel, syempre lumabag ka sa community guidelines ni YouTube. Ayan, syempre kung hindi ka naman na-demonetize, ibig sabihin sumusunod ka sa guidelines ni YouTube o sa rules ni YouTube. Ayan, ano ba yung mga dapat nating hindi gawin? Ayan mga master, para hindi tayo ma-demonetize. Ang pinaka-importante lang dyan mga master, maging masipag ka. Ayan, gumawa ka ng sarili mong YouTube videos. Ayan, o gumawa ka ng sarili mong content. So ito guys mga master, wala na tong intro. Bibigyan ko lang kayo talaga ng tips. Ayan, kasi nga guys, lesson na rin to sa akin. Kasi nga na-demonetize na yung isa kong channel. Ayan, yung pangalawa kong channel mga master. Tuwa ako kasi nga malaki yung kikitain ko, malaki yung kinikita ko, malaki yung revenue ko. Pero, ang pinakasad nun mga master, hindi naman natin siya makukuha once na na-demonetize yung ating channel. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit na-demonetize talaga tayo? Yun yung mga tinatawag nating reuse content. Ayan. Yung mga reuse content mga master, yun yung mga tinatawag natin like example sa music, sa videos. Ayan. Dalawang yan. Ayan. Yan yung pinakadahilan kung bakit nare-reuse content tayo. Kaya tayo nare-reuse content kasi nga hindi natin siya ini-edit. Ayan. Kung gusto mo gumawa ng video na gusto mo yung video na yun, gawin mo. Kung video mga masala sa video. Kung doon sa video, gawin mo na lang is mag-comment ka na lang or reaction video. Gawan mo ng reaction, mas okay pa yan kay YouTube. Ayan. Number 2 is yung music natin. Sa music, ayan, madalas dyan mga master na re-reuse content tayo. Minsan nga, copyright pa, di ba? Pero mas lala din mga master, yung demonetize tayo. Yung copyright, okay lang yun eh. Pwede nating i-cut, pwede nating unmute. Walang problema. Ayan. So, pwede nating palitan yung kanta. Pero pag na-demonetize yung mga master, lahat mawawala yan. Ayan. Paano nga ba ma-monetize yung ating channel? Ayan, para hindi ma-demonetize. Baga, huwag ka mag-upload ng video galing sa ibang platform like TikTok. Ayan, yun yung pinakaayaw ni YouTube. Yung meron ka makikitang watermark. Ayan, hindi yan ina-allowed ni YouTube. Yung mga short video natin na galing sa ibang platform na may mga watermark, yun yung ayaw ni YouTube. Tapos yung magkukulik ka ng ibang kanta sa mga ibang artist, kahit na mayroong tinatawag natin na permission. Yun yung pinakaayaw ni tinatawag natin ni YouTube. Tapos yung mga clips, ayan, clips ng mga favorite show. Ayan. Kumbaga, kinukuha mo lang, kinakat mo lang, pero walang pagbabago. Hindi mo siya binabago. So, yan yung mga dahilan na nade-demonetize yung ating channel. Then, content uploading for many times. Ayan, by other creator. Kumbaga, music. Ayan, yung music. In-upload mo, madaming views mo, pero may mga nag-re-upload. So, madadamay at madadami ka. Ayan. Kasi nga, isa lang yung kunan nyo ng music. Kumbaga, isa lang yung source. Ayan, wala kang ipinatong, wala kang in-edit, wala kang binago. Same pa rin. Ang binago mo lang yung thumbnail tsaka yung title. Pero, yung music, as usual, same pa rin. Malalaman pa rin yan ni YouTube. Promotion ng ibang tao, yan. Even if you have permission. Ayan. Kumbaga, pag-promote ng iyong channel. Kumbaga, pinagbabawal na yan ni YouTube. Ayan. Like example, yung pagla-live, yan. Pinagbabawal na yan ni YouTube pag-promote ng channel. Ayan. Yun yung mga dahilan kung bakit na de-demonetize yung ating channel. Reuse content. Ayan. Bakit nga ba natin nagagawa to? Kasi nga, tamad tayo. Yan. Tulad ko mga master, tamad ako. Kasi tinry ko siya, sinubukan ko siya, nag-upload o nag-re-upload ako ng mga music. Yan. Pero ang masama doon mga master, inedit ko naman siya. Nag-edit ako, nag-mix ako. Yung nga lang problema, yung music na maganda, na nagandahan yung ibang mga viewers natin, yung ibang mga content creator na tamad din katulad ko, is nire-upload nila. Yan, wala silang ipinatong, wala silang ginawang mix or edit. Nire-upload nila, pinalit. Yung title, pareho, thumbnail lang ang iniba. So, lahat ng video ko, okay naman siya. Doon lang sa isang video ko,
Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Tatlo siguro. Ni-re-upload. So, na-demonetize. Nawala yung kita ko. Yung kikitain ko sana ngayong January, February, wala na. So, maghihintay pa ako ng 3 buwan o 90 days. Ayan. So, pag na-demonetize ka, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pwede ka mag-reapply. Una, mag-appeal ka. Ayan. By example, sa music o kaya sa video. So, pag mag-re-apply ka o mag-a-appeal ka, make sure, pakita mo kay YouTube, gumawa ka ng video kung ano yung ginagawa mo o paano yung pag-mix mo o ano ang pagkuha mo ng video para ma-detect ni YouTube o malaman ni YouTube na ito yung ginagawa mo, ito yung mga pag-edit mo, ito yung editing na ginagamit mo. Ayan. Example, yung sa video naman, ayan, pakita mo. Yung sa music, ganun din. Pakita mo kung ano yung ginagamit mo na pang edit para malaman ni YouTube or si YouTube. Minsan kasi guys, nagkakamali yan. Kumbaga, hindi lahat tayo perfecto. Ayan. So, ang gagawin nyo lang guys, sa pag-appeal ng mga master is hindi kayo na monetize. Meron kang tinatawag na step 2. Ayan. Yung re-apply. Sa re-apply na yun guys, ang problema nga lang din doon is pwede kang maghintay ng 90 days. Di ba? Napakatagal. 90 days, hamakin mo. 90 days. Sa 90 days na yun mga master, sa 3 buwan na yun, madami ka pang gagawin content. Pero hindi ka na makakagawa kasi nga demonetize yung channel mo. So, para maiwasan mga master, gumawa ka ng sarili mong content. Ayan. Gumawa ka ng sarili mong content. Like example ito sa akin, yung sa isa ko mga master, sinubukan ko lang yun. So, wala, hindi siya nag-boom mga master. Kasi nga, nireuse ng ibang content creator din. O ng mga mas tamad sa akin mga master. Yung sa akin kasi, minix ko siya. Yung nga lang kasi mga master, may mga mas tamad pa sa akin. So, wag kang tamarin kung gusto mo kumita, kung gusto mo maging vlogger, kung gusto mo maging content creator, gumawa ka ng sarili mong content. Ayan. Yung sa akin mga master, lesson na yun. So, yung sa akin dito mga master, sa YouTube channel ko, is gumagawa ko ng sariling content. Hindi ako kumukuha ng ibang video sa ibang content creator. Yung sa akin dati meron. Ayan. Yung mga previous, pero matatagal na yun mga master. So, yung mga bago ko ngayon, sarili kong video yung ginagawa ko. Ayan. Mas natutuwa mga master, nakakatuwa. Kung yung kinikita mo is galing sa pinaghirapan mo, hindi yung galing sa pinaghirapan ng iba, is gagamitin mo lang. Kumbaga, hindi masaya, hindi mas sa kalooban mo na, kumita ako, pero yun nga lang, kumbaga, kinuha ko lang yung ibang video, ibang music, kumbaga ni-reuse content mo lang. So, yun yung gagawin mo master para kumbaga, ma-monetize ka ulit. Upload ka lang mga master. Guys, ikaw na na-demonetize, ikaw kung nanonood ka, alam ko na demonetize ka. So, huwag ka magagalit. Kasalanan mo yan kasi nga, tamad ka eh. Ayan. So, kung gusto mo ma-monetize ulit, siyempre, gumawa ka ng sarili mong content. At the same time, kung magre-reapply ka, advice ko sa'yo, ikaw na nanonood ka, kung gusto mo man-monetize, linisin mo yung mga videos mo. Ayan. Kung sa tingin mo is madami yung nag-upload ng ganitong music, nag-upload ng ganitong video, linisin mo. Ayan, nilisin mo. Tapos mag-reapply ka. Kaya, sinasabi ko sa'yo, mamomonetize ka. Ayan. So yun, mga master, sana may natutunan kayo sa aking tips na pinamahagi ngayong araw na to. So yung mga master, hanggang dito na lang ang inyong Master GTV. Peace out. Alright.